Ito yung isa sa nakikitang kahinaan ng mga analyst para sa Lakers playoffs na pwede namang maging strength nila once na masolve nga nung mga to yung problema na to. Bukod kasi sa center, yung problema nila na malaking kawalan sa kanila ngayon sa pagpasok ng playoffs, ang isa pa sa nakikita ng mga analyst dyan yung malaking problema ng mga to pagdating sa average of turnover nila every games. Yan kasi yung nakikitang nagiging weakness ngayon ng mga to. Dahil nga sa sunod-sunod na talo ng Lakers last week, yan yung isa sa naging problema ng Lakers, yung turnover na mismong nakitang dahilan ng mga analyst kung bakit bumagsak ang Lakers nung nakaraang linggo mula sa pang-anim na seed. Ang Lakers nasa pang-13 ngayong season sa most turnover team per game dahil ngayong season meron silang 13.8% turnover ratings. Sa mismong home court nila meron silang 13.9 turnover per game at away na 13.8. Last season halos same numbers din pagdating sa turnover mga pare koy yung naging ratings ng mga yan sa buong season. Kaya nga ngayon mismo yung malaking problema ng mga to sinisisi ng mga analyst dahil sa turnover nila. At yan din mismo mga pare ko yung nakikitang magiging malaking problema ng Lakers kung sakaling hanggang sa playoffs madadala nila yung problema nila pagdating sa turnover. Sa pag-integrate kasi nila dito kay Luka mula February, napansin dyan ng mga analyst na mas tumaas lalo yung turnover ng mga to dahil na rin siguro sa naging pabago-bagong chemistry ng mga to. Bago kasi dumating si Luka, ang Lakers nasa pang-13 pwesto na talaga pagdating sa team turnover, na hindi nila nababa yung ratings na yan pagdating sa turnover per game dahil hanggang ngayon nga raw even na nakuha nila ang magandang winning game pagdating sa Western at nakuha nila ang top 3 seed, litaw na litaw pa rin nga daw dyan yung malaking problema at kakulangan nito pagdating sa ball control na mismong nagiging rason ng pagtaas ng turnover ratings nila every game. Si Luka kasi merong 4.0 turnover mula nang maglaro to sa Lakers at itong si LBJ merong 3.5 at itong si Reeves merong 1.5 turnover per game. At mismo sa nangyaring laban nila kontra sa Bulls nung nakaraan, nakapagtala itong si Luka ng 7 turnover at isa yan sa mga worst game ng Lakers na nangyari at bumagsak din dyan mismo ang Lakers mula sa 21 turnover na nagawa ng mga to kontra dito sa Bulls na dahilan kung bakit nga sila tinalo ng mga to ng 2 beses. At dyan pa lang talaga na-breakdown na yung kahinaan nitong Lakers. Mula rin kasi All-Star break, ang Lakers isa sa mga teams na nasa ikasampung pinakamataas na turnover rating sa bawat possession. Ngayong season lang yan mga pare ko, base rin yan sa NBA Advanced Stats. Ang Denver Nuggets lang naman yung may mataas na winning record katulad ng Lakers na halos magkaparehas din ng problema ngayon sa pagpasok ng playoffs pagdating sa turnover. Dalawang team sila na even na nasa mataas na seed ngayon, litaw pa rin yung problema pagdating sa turnover per game. Yan yung problema na isa sa mahalaga para sa Lakers na pagpukusan para sa pagpapabuti nila pagdating sa ball control at pagpapababa ng turnover sa game. Pati na rin syempre dapat mas palakasin pangaraw ng mga to ngayon yung depensa nila para mas makapag-generate ng mga turnovers mula naman sa mga kalaban nilang teams. Yan yung dapat nga na pagtuunan pansin nitong Lakers sa pagpasok ng playoffs. Yan kasi yung nakikita ng mga NBA analysts na pwedeng maging rason para maging butas nila sa mga makakalaban nilang teams.